Yun ang sinasabi niya. Sino ba magde-determine ng 1-year period? Yung bang House, rules of the House on impeachment, o kailangan pa ng Supreme Court ruling? Hindi, siyempre, magiging paninindigan ng House, they complied with the 1-year rule. But that is just an allegation. Pwede naman i-contest ni VP Sara na violate yung 1-year ban. Pero yan, magpipresentahan sila ng kanya-kanyang ebidensya with respect to what really happened. At hindi pwedeng ang magre-raise dyan mga miyembro ng impeachment court dahil hindi settled yung facts. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. 18 mga senador na pumabor na ibalik ang articles of impeachment sa Kamara against VP Sara Duterte ay maaaring mahaharap sa grave abuse of discretion. Ito ang naging pahayag ni former Chief Justice ng Supreme Court na si Justice Renato Puno. Senate President Francis Chis Escudero ay nahaharap ngayon sa panawagan na bumaba na bilang Senate President. Biased at call for inhibition ang sigaw ngayon ng ilang mga grupo sa Senado hinggil sa naging desisyon ng impeachment court na ipabalik ang articles of impeachment to certify sa lower house bilang mga prosecutors. Nang tanungin, si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno ay irregular but not unconstitutional ang ginawa ng Senado dahil di umano sa walang nakasaad sa konstitusyon na motion for remand sa procedure ng impeachment court. Aniya ay kung mayroong nararapat na mag-call for motion for remand ay ang kampo dapat ni VP Sara Duterte ang gumawa nito. Dapat maging impartial di umano ang Senado sa impeachment, subalit madiin ang naging desisyon ni Senate President Escudero na tangi ang Senate as an impeachment court ang may sole power na binigay ang Constitution na magdesisyon kung ano ang tama at hindi sa impeachment cases. Napapaloob sa motion for remand ang pag-raise ng issue tungkol di umano sa maaring paglabag ng Kamara sa 1-year ban ng pagpasa ng articles of impeachment sa isang opisyal. Bagay na inireklamo din ng kampo ni VP Sara Duterte sa Supreme Court subalit wala pa ring tugon dito ang kataas-taasang hukuman. Nang tinanong naman si former Chief Justice Puno kung maaari bang mag-inhibit ang ilang mga senador na tatayong impeachment judge dahil sa issue ng impartiality, ay maaari lamang di umano na mag-voluntarily self-inhibit ang mga senador o to recuse sa impeachment judges. Ayon naman kay Senate President Chis Escudero ay wala siyang karapatan na magdesisyon to inhibit sa kanyang kapwa-senador o hindi sila maaring magbutuhan kung sino-sino ang pwede at hindi pwede na tatayong impeachment judge unless matanggal ang nasabing senador kaya hindi na makakaupo pa as an impeachment judge. Guests, first, our guest for today, we've got the distinguished former Chief Justice and now Philippine Constitution Association Chair, Attorney Renato Puno. CJ Puno, good afternoon. Thank you for making time for us. Good afternoon, Chief Justice. Good afternoon, Chief Justice. Good afternoon, Justice. Good afternoon sa inyong lahat. Good afternoon, sir. Unahin ko na po yung PhilConsa, no? This is the group that you chair, Philippine Constitution Association. And nung weekend, I mean, a few days ago, you were quoted as saying that yung issue with the impeachment has raised grave constitutional questions and challenges the integrity of the impeachment process because ni-remand ng Senate yung articles of impeachment back to the House. I wonder if you could explain what you mean by that. Yes, let me do it in a very abbreviated way. Number one, we believe that this order is against the Constitution, especially the provision which gives the House of the Representatives the exclusive power to initiate impeachment proceedings. Ang gustong sabihin nun ay yung
question nung validity nung articles of impeachment ay may sariling panahon at nagtatakda din kung sino ang dapat mag-raise ng punto na ito. Hindi yung sinasabi nila na dapat maliwanag na may compliance doon sa 1 year rule. Hindi naman na jurisdictional yun eh. Yun it goes to the cause of action of the House prosecutors. Ang ibig sabihin, hindi naman dapat mauna yan, yung issue na yan, na desisyonan ng impeachment court. Yan dapat i-raise noong respondent nung Vice President as one of her affirmative defenses. Pero kung gano'n ang proseso, ang gusto sabihin, ay pababayaan muna na yung prosecution nang magpresenta ng kanilang ebidensya. I-prove nila na may cause of action sila at pagtatapos noon ay turn naman ng defendant to raise all issues which form part of their affirmative defenses. At ang isa dyan na may raise nila ay yung violation ng 1 year rule. Ganon ang proseso. Hindi dapat unahin yan. At lalong-lalo na, hindi dapat ang nagre-raise yan ay yung members ng impeachment court. Kung hindi, ay mapapaghinalaan sila na sila ay may kinikiligan. More or less, that is our sense of the situation. Chief Justice, at nire-raise namin yung mga issues na yan para tulungan yung ating impeachment court na maayos yung mga orders, hindi ma-question with respect to their constitutionality and their legality para umusad na yung trial ng impeachment court. Hindi kami nakikialam sa magiging resulta niyang trial, whether the decision will be for conviction or for acquittal. We leave that to the judgment of the impeachment court. Ang dapat lang matulungan natin yung impeachment court na yung mga orders ay hindi ma-question so that whatever is their decision will enjoy more credibility. Chief Justice, if I may, I have several questions but let me boil it down to this lang. At this point in particular, kasi sabi nga ninyo, it is against the Constitution itong ginawa ng Senate Impeachment Court in remanding and ordering the Congress to do these things. Is it already a justiciable issue, and can somebody already question it before the Supreme Court? Or let me boil it down to this: should somebody, do you think, question it before the Supreme Court? Ay siguro premature pa yan kasi hindi pa natin alam kung ano ang magiging response ng House prosecutors. Nalalabuan din ako sa mga pananalita nila. Sasagot po. Mayroong balita na yung House already passed a resolution complying with the remand order. In other words, certifying that the articles of impeachment were done in accord with the 1 year ban. On the other hand, meron namang statement itong mga prosecutors that they will still file a motion for clarification. At hindi ko rin maintindihan bakit motion for clarification ang ipafile nila. Pag final mo yung motion for clarification, implicitly, you are conceding the validity of the order. I do not know why
they will file a motion for clarification. Hindi yung motion for reconsideration where they can attack the constitutional validity of the order. Chief Justice, marami hong lumabas na mga bagong salita dito sa proseso na ito na sinimulan sa Senado. May hindi pa nga natuloy pero binanggit de facto dismissal. Tapos ito nga, yung pinag-uusapan natin ngayon, itong remand. Ito naman mga senador na gumawa nitong mga salitang ito ay mga abogado, hindi lang sila mga senador. Pero di ba, Chief Justice, meron ng kwan dito, meron ng president dito sa usapin ng one-year ban. Di ba, na-decision na yan twice yata ng Supreme Court? Kaya dapat alam ng mga abogado na senador na yung kanilang ginawa ay hindi constitutional. May naging desisyon na nga dyan. At yan, dinesisyonan doon sa kaso ni Francisco versus House of Representatives. Ang decision doon ay yun na nga na there is a one-year ban. Pero yung factual milieu nung kaso na yun ay iba naman dito sa factual milieu nitong kaso kontra kay BP Sara. Kaya yan, yung facts hindi masyado pang establish. Contentious yung nangyari doon sa House. Kaya yan, ang makaka-invoke lang yan para ilatag yung tunay na nangyari, tunay na facts, si BP Sara. At sabi ko nga, i-invoke niya yan as one of her affirmative defenses. Mag-uusapan sila dyan na kung ano talaga ang nangyari, what are the real facts, and what is the applicable law. Pero yung contentious yung nangyari sa House, di natin alam kung ano yung totoong facts. So, ganun ang dapat na sistema dyan. Pero ang magre-raise dyan si BP Sara, hindi yung mga miyembro ng impeachment court. Yes. Pero Chief Justice... Pero you're saying, Chief Justice, walang president actually sa kaso ni BP Sara kung kailan nga talaga mag-uumpisa yung one-year ban. Kasi yun ang sinasabi ng Secretary General ng House sa amin noon it starts when you file it with the House Committee on Justice. So okay naman daw pa yan, yung kasong yan, pwede pa. Yun ang sinasabi niya. Sino ba magde-determine ng one-year period? Yung bang House rules of the House on impeachment o kailangan pa ng Supreme Court ruling? Hindi. Siyempre, ang magiging paninindigan ng House, they complied with the one-year rule. But that is just an allegation. Pwede naman i-contest ni BP Sara na violate yung one-year ban. Pero yan, magpipresentahan sila ng kanya-kanyang ebidensya with respect to what really happened. At hindi pwedeng ang magre-raise dyan mga miyembro ng impeachment court dahil hindi settled yung facts. Yes. Na-raise po yan, Chief Justice ni Vice President Sara doon sa kasong final niya to dismiss yung impeachment sa Supreme Court. Na wala pa namang decision yung Supreme Court tungkol dyan. So, na-raise niya. Pero dapat ba yan i-raise sa trial court ng Senate? Paano? Baka tama naman yung ginawa ni Vice President Sara na ni-raise niya sa Supreme Court. Pero ngayon, ang pinag-uusapan nga natin, Chief Justice, ay ang nagre-raise ngayon ay yung Senado as a trial court. Oo. Ni-raise nga ni BP Sara yung issue na yan sa Supreme Court. But take note that the Supreme Court did not issue any restraining order against the impeachment court until now. I think the camp of BP Sara even filed a supplemental pleading raising that issue again. But until now, there is no TRO issued by the Supreme Court. Ano ang gusto sabihin yun? Maaaring ang gusto sabihin yun ay binibigyan ng leeway yung impeachment court to decide the issue. Dahil yung impeachment court ay mayroon din primary jurisdiction
to resolve that issue. But the ultimate jurisdiction belongs to the Supreme Court. Sir, was Senate President Cheese Escudero right when he said that the House and the Senate are not co-equals in this impeachment process? His point being, in this process, ang Senate ang nag-act Higher. as judge, and then the House is the one acting as the prosecutor, so it has no right to refuse the remand of the Articles of Constitution. His larger point being, mas mataas ang House in this ang Senate in this instance. Tama po ba yung interpretation na yun? Hindi tayo pwedeng magsabi na they are equal in all parts and in all dimensions. Ang tamang sabihin dyan ay with respect to the initiation of the impeachment charges, that is the sole prerogative of the House. But with respect to the trial of the case, that is also the exclusive domain of the Senate Impeachment Court. At hindi rin tama na sabihin na yung impeachment court cannot just issue any order because we are all constrained by the Constitution. Kahit na yung Senate may karapatang mag-promulgate ang kanilang rules and regulations. All those rules and regulations must conform with the Constitution. Hindi naman na pwedeng sabihin na nag-issue sila ng order at yan ay dapat kagad sundin because kung nga yung order hindi valid, that can be questioned. Lalong-lalo na kung yung order would involve an interpretation of a particular provision of the Constitution, a question of law. Ang may ultimate jurisdiction dyan ay ang Supreme Court. Chief Justice, several times kasi po you mentioned na yung issue ng one-year ban, hindi pwedeng erase yan ng mga members ng impeachment court. Ang dapat nag-erase yan ay yung kampo ni VP Sara, which they did nga noong February 18 with the Supreme Court. So my question is, did the senator judges violate anything when they raised that issue as senator judges? As a motion. And what can or should be done about that violation, if anything at all? Kasi they're senator judges eh. Some people have mentioned inhibition, recusing themselves, but those are all voluntary. But those are all voluntary, understand eh. Nobody can force them to do anything about that. So what are we left with? Kumbaga, what is the recourse as far as that is concerned? Ay, tama po yun, yung mga we expect both parties to be filing motions for inhibition. Both parties magpa-file yan ng motions for inhibition. And those motions are addressed to the particular senator concerned. Opo. And so it will be the senator concerned who will resolve whether he will voluntarily inhibit or not. Ang proseso ay ikaw ang bahala kung gusto mo mag-recuse o mag-inhibit. Pero para talaga matanggal siya, kung gusto mo, kung may ginawa siyang paglabag sa kanyang trabaho bilang senador, sa pamamagitan ng isang ethics complaint. Yon ang sinabi ni dating Senate President Enrile, kaugnay sa mga motions for inhibition nung panahong yon, nung impeachment ni Chief Justice Corona. Itatakal ng ethics as a Senate Hindi ko body? sinasabing itatakal. Ang remedy nila ay tanggalin yung senador bilang senador. Hindi tanggalin bilang impeachment court judge. Sorry, makulit, isa na lang. Paano po kapag sorry SB, paano pag kitang-kita na yung kulay nung isang senator judge? Kitang-kita na yung kiling Sabi niya. ni no. Tatanungin kita. Kitang-kita lang ba ang kulay sa ngayon nung pumapabor kay Sara? O kitang-kita din ba yung kulay dun sa mga ayaw sa kanya? Be fair. If you want to be fair, it cuts both ways. Diba? So, kayo naman, ang kino-quote yun sa mga tanong nyo, yung isang panig lang ang kino-question, hindi naman yung kabila. If you want to be fair, you have to be fair. If you want to question, then everybody should be questioned. But then again, remember, pinili ng mga nagsulat ng saligang batas na mga politiko, mga halal ng bayan ang magiging judge kaugnay sa kasong ito ng impeachment.
So, kasama na marahil yon sa tinimbang nila at sinukat nila nung pinagpasahan nila na mga senador na halal, mga congressman na halal, ang may malawak na papel kaugnay na impeachment dahil wala naman tong kulong, wala naman tong bayad. Ang kapalit lang nito ay pagkakatanggal sa pwesto. Sir, may epekto ba sa integrity ng impeachment court yung a couple of days later, nakita yung 2 senator judges with VP Sara who is being accused? Hindi para sa akin na sabihin yon. Again, that is referred to the sound judgment and decision of the impeachment court judges. Kung may hihiling in open court nun, that will be addressed to them. May epekto rin ba kapag kami nag-a-attend ng rally na impeach now? Babaliktarin ko it cuts both ways. Again, it always cuts both ways. Bakit tila isang panig lamang kayo nakatutok? Dapat pantay. Ngayon, ang korte walang pinapanigan at walang dapat panigan. Kaya ako sinasabi ito na pantay dapat. Hindi lang yung pabor sa impeachment at ayaw kay VP Sara, pati yung gusto kay VP Sara at saka yung ayaw sa impeachment. Magkabilang panig palagi yun. Yes, Nimpa. Si Presidente daw po ay open to facilitating a dialogue between the Senate and the House dahil dun sa issue ng pag-remand ng impeachment case. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, the President is open to any dialogue to promote cooperation and the stability of democracy in the country. Hindi ako Paano ba yun? naniniwalang isang bagay ito na pwedeng pag-usapan sa loob ng isang silid na sarado ang pintuan. Impeachment court ang Senado. Prosecutor ang Kamara dito. Hindi ito bicameral conference committee na batas ang pinag-uusapan. Hindi kami magkalibel sa isyong ito. At hindi ito pwedeng pag-usapan sa loob ng silid na sarado. Lahat dapat ginagawa in the open, in the name of transparency and accountability. Na dapat i-convict siya. Pero may senador na nagsasabi dapat i-dismiss kasi political. Ulitin ko, at the proper time, pwede ang hilingin na magkabilang panig. Kung reklamo sila ng reklamo na keso hindi raw ito pwedeng gawin ng isang senator judge, pues ganun din, ibabalik ko. Ang pwede lamang ding humiling nito, kung sakasakali, ay yung magkabilang panig, prosecution or defense pag nagsimula na yung trial. Hindi sa post lamang sa social media. Paano naman yun iko-considera ng korte kung sakasakali, nag-post lamang naman o nagpa-interview lamang naman. Kailangan dumaan ito sa proseso na dahil may impeachment court na nga. Kaya ba i-remind ulit sila na dapat hindi nagsalita kung may feeling man sila sa isa? Hindi para sa akin na sabihin pang muli yun dahil ina-assume dapat na alam ng kada senator judge ang papel na dapat nilang gampanan na siyang papanagutan naman nila sa publikong bumoto rin sa kanila. Malaki, matanda. Maraming ganun. Kasi niremind nyo sila bago kayo mag-oath ngayon naka-oath na as impeachment. Nung kampanya kasi yun Dahil siyempre, may mga matatanong na ang kampanya. Pero ngayong nag-convene na, ang assumption, nung binoto nga sila at naging senador sila, kasama sa pwede maging trabaho nila yan. Mga impeachment court judges. Pero di ba mas all the more that they should be more responsible sa sinasabi and ginagawa because nakapag-oath na nga. Sabi Nino, again, it is addressed to their sound discretion. Bilang senator judges, kasama yan sa kanilang tungkulin na maging impartial sa tanggap at pakikinig ng ebidensya pag natuloy ang trial. Na sana ituloy na nila yung impeachment trial. Nung hinaral sila bilang senador, kasama yun sa tungkulin regardless kung ano yung naging desisyon nila para sa pagtakbo. Pero once na nanalo na sila bilang senador, kasama na dito, hindi lang yung politika nila, pero yung tungkulin nila sa mamamayan, tungkulin nila sa saligang batas, nagampanan ng kanilang trabaho bilang senator judge pag sila ay naging isang impeachment court. Hindi ko masasagot kung magmo-move ang impeachment, ang prosecution panel for inhibition. Pero importante na ang ating mga senator judges ay may pakita nila na willing sila, sinumpaan na nila, they took their oath, 'di ba? As a senator judge na gagampanan nila yung sinumpaan nilang tungkulin na
magiging impartial sila doon sa pagsuri, sa pagkikinig ng mga ebidensyang ilalahad at magdidesisyon sila hindi ayon sa politika, hindi ayon sa politiko, kundi ayon sa ebidensyang mailalahad sa impeachment trial. It is their responsibility according to law, to the Constitution, and it is their responsibility to the Filipino people to see to it that they will decide according to their conscience with impartiality, not based on politics or any political affiliation. Thank you. Follow-up lang, ma'am. So is it right to say po that somehow you share the same sentiment with Senate Minority Leader Coco Pimentel for senator judges to take a stand? Yes. Dapat kasi yun ang role nila sa impeachment trial. Ang role ng House of Representatives is to prosecute. We have the prosecution panel that were given by the plenary the authority to prosecute the articles of impeachment. We also have our own spokesperson for the impeachment prosecution panel para mapaliwanag yung mga detalye na nangyayari. May kanya-kanya tayong role dito sa lahat ng prosesong to. Gagampanan ng Kamara ang kanilang role sa prosesong ito. Kailangan gampanan din ng Senado ang kanilang tungkulin at obligasyon ayon sa konstitusyon para sa mamamayang Pilipino. Okay. Last na lang po from my end, ma'am. Yung dun lang sa usapin ng wage hike, balikan ko lang po. Ngayong papasok na yung 20th Congress at pumasa naman sa huling pagbasa ng Kamara yung panukala po. Ano po ba, for the public lang, ano po yung fate ngayon ng 200 peso wage hike bill? Pwede po ba itong isalang ulit sa next Congress o maging priority ulit? Thank you po. Definitely, pwede siyang ma-file ulit sa 20th Congress. At binanggit na natin to noon at uulitin ko, patuloy tayong makikipaglaban para sa maayos at sapat na sahod para sa manggagawa at balancing batas para naman sa proteksyon din sa ating mga small, medium enterprises. Yun ang gusto ng Kamara. Hindi lang yung batas na maganda pakinggan sa publiko, pero isang balancing batas na makikinabang lahat ng stakeholders, ang ating mga gagawa at ang ating mga employees at ang mga employers. Thank you, Earl. Tina Panganiban Perez from GMA7. Ma'am, balikan ko lang po yung sa tanong ni Mela on fake news. Doon sa measures na ifa-file po sa 20th Congress, do you think dapat mas mabigat yung parusa para sa public officials who will spread, create, propagate misinformation, disinformation, and malinformation? Well, as public officials, we all have a greater responsibility to advance truth and to avoid disinformation para sa public. Gusto natin ang bawat mamamayan ay laging